Uh, yung misa natin ay, yung misa natin ay, nakatalikod po ako sa inyo ha, mamaya. So yung makikita ninyo sa akin, batok lang. Ganito po noon ng pre-Vatican II, no? Nakatalikod yung pare, tapos Latin, English naman po yung misa natin. Yeah. And we also have a very special guest, si Jenny. Si Jenny nasa harap natin. She's been living here in Rome for the past 37 years. She's an Italian citizen already. And online parishioner po natin siya from Maria Goretti. And when she learned that we are here, punta po kaagad siya. No? Kaya, so we are very grateful, no, for Jenny. And then yung misa natin din, syempre, asan yung mga birthday celebrants natin? Yan, kay Ate Alice at kay Bebot, kay Greta. At si Angie din, November 22. No? So kayong tatlo din. Yan. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Similarly, as it was in the days of Lot, they were eating, drinking, buying, selling, planting, building. On the day when Lot left Sodom, fire and brimstone rained from the sky to destroy them all. So it will be on the day the Son of Man is revealed. On that day, someone who is on the housetop and whose belongings are in the house must not go down to get them. And likewise, one in the field must not return to what was left behind. Remember the wife of Lot. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it. I tell you, on that night there will be two people in one bed, one will be taken, the other left. And there will be two women grinding meal together, one will be taken, the other left. They said to him in reply, "Where, Lord?" He said to them, "Where the body is, there also the vultures will gather." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pakingitian nga natin ang katabi natin. Good morning. Good morning. At sabihin natin sa katabi natin, Arrivederci. It's goodbye. Tama, Jenny, no? Goodbye is Arrivederci. So, sayonara. See you next time. See you next time. Arrivederci. Naiiyak na tuloy ako kasi kausap ko kanina yung isa, sabi ko, I experienced many pilgrimages na, for example, na magkakasama kayo sa isang parish, magkakakilala na kayo. Sabi ko, parang mas maganda yun kasi you come as a community, magkakakilala, and then you go deeper into the experience. Pero iba rin yung karanasan na hindi kayo magkakakilala. And as you journey together, you build slowly the community. And not just a community, but a family. Pakitingnan nga ang katabi natin. Sabihin natin, I will miss you. Yeah. Yung mga mag-asawa, syempre hindi nyo na mamimiss ang isa't isa. No? But, yeah, okay, mamimiss ko po kayo. No? Mamimiss ko kayo. As I've been saying, this will be an ongoing project of Santa Maria Goretti because we would like as many people as possible to come to the shrine of Santa Maria Goretti and get to know her
no, and her life. So now, final day. Alam po ninyo, unang-una, dami ko kung gustong sabihin, pero do we have time, Joy, Raquel? We have time? Oo. Unang-una, nagbago tayo ng schedule. Hindi ito yung original schedule natin na final mass natin. Doon tayo dapat sa Santa Maria Maggiore. Oo. And then dito ito dapat kahapon. Pero kaya nagulo si Joy at Raquel kasi mahirap po yung pag nagbago ng schedule, no? Kaya tawag sila ng tawag sa mga dapat tawagan para maayos yung schedule. So, muntik na po tayong walang misa ngayon. Kaya ako, first of all, let us be grateful to Joy and Raquel, una, sa kanilang nakapag-misa pa rin tayo. No? At ang guide na rin natin, si Kiara, tinulungan din tayo ng guide. At syempre yung si Father Federico, Don Federico, the priest here, na pumayag sa atin na magmisa tayo. Yan. Siguro nagandahan kay Joy at Raquel, kaya pumayag si Father. No? Kaya yan, so we are grateful. We are meant to be here. We are meant to be here. And nalaman po ng isang online parishioner natin from Rome na magmimisa tayo dito. Kaya, sugod naman siya dito. Si Jenny. Si Jenny, welcome to the... sana nakasama ka namin doon kay Goretti, no? But sabi niya, lagi siyang nandun kay Maria Goretti, no? Na nag-visit sa siya. So, there's gratitude, gratefulness for everything. Marami po sa atin ay inuubo, medyo hindi maayos ang pakiramdam, mga nadadapa, mga airport pa lang nadapa na. Yan. Pero sa kabila ng lahat, we are safe. No? So, gratefulness. Salamat sa Panginoon dahil ginabayan tayo sa pilgrimage na ito. And we will be going back home full of memories. Sabi po ng isang Makata, isang writer, you will only appreciate moments when they become memories. Moments are experiences of the present, but we move forward. And those precious moments, they will become memories. And when moments become memories, that's the time we realize, sayang yung moment na yon. Yeah, so it's always important that we relish every moment that we are given so that we would not regret when they become memories. Kayo po, magiging memory ko na lang. Kasi yung iba nasa Canada, yung iba nasa Cagayan de Oro, and mga iba naman malalapit lang. No? At kahit malayo, halimbawa si Ate Presi, kahit malayo, si Ate Guy, kahit malayo, pumupunta pa rin, no? sa atin. So we were strangers, most of us, when we started. Nagkakaliskisan tayo ng hilansya ng mukha. No? Nag-a-adjust tayo sa isa't isa. We started as strangers, now we are going back as friends, as family. So tingnan ulit ang katabi natin at sabihin natin, BFF. BFF. Akala ko ang BFF ay best friends forever. Kaya lang si Kuya Manson, sabi niya sa akin, Father, ang BFF ay below 4 feet. At marami sa atin. So, salamat sa mga jokes, no? Ni Andy tsaka ni Manson. Hindi lang natin nabigyan ng mic yung, yung singer na to, tsaka yung singer natin, Joey, at tsaka, kasi kami ang may hawak ng mic, no? Kung napakanta lang natin. Siguro kailangan natin ng part 2, no? Para marinig natin. So, yan. So, maraming salamat sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa simbahang tinatawag na St. Paul Outside the Walls. Bakit outside the walls? Kasi ang Rome, nung ancient times, it's a walled city. Na ang tinatawag nila Aurelian Wall. There was a wall that surrounds the city to protect it from the invaders.
Ito pong basilica na to, kaya tinatawag na outside the walls, kasi outside of Rome siya. And this is where St. Paul is buried. Nandito yung kanyang burial place, ang kanyang kripta, ang kanyang tomb. Mamaya pupuntahan natin yon. We will pay a visit to one of the pillars of our faith, St. Paul. And pinuntahan na natin si St. Peter sa St. Peter's Basilica. Nakita natin yung kanyang tomb. Ngayon naman, tomb of St. Paul. St. Paul was beheaded around 2-3 kilometers from here, and then he was buried here. And this church goes back to the 4th century, the time of Constantine again, dahil there was this cult of Paul at that time. Nung nakita nila o nabalitaan nila na namatay o pinatay si Pablo dito, the early Christians decided to mark the place where St. Paul was beheaded. Kaya alam natin na dito yung exact place na siya ay pinatay. Kasi, or rather, dito siya nilibing. Kasi minarkahan ng mga early Christians yung kanyang tomb. Our Catholic faith is so beautiful because we can go as far as Peter and Paul. Kaya po nating itrace yung ating pananampalataya sa 2 pillars of our faith, Peter and Paul. Kaya napakaganda po ng Catholic faith kasi walang humpay, walang tigil na apostolic succession ang tinatawag. In other words, succession from the apostles themselves who were commissioned by Jesus Himself. So we are here in the chapel called San Stefano, Saint Stephen. Malaki ang kaugnayan ni Saint Stephen kay Saint Paul, di ba? Kasi si Saint Paul, isa siya sa mga bumato kay Saint Stephen. Saint Stephen, you look at him, a young man, a handsome young man. Sabi sa Acts chapter 6, verse 15, he looked like an angel, Saint Stephen. Yung ano niya rito, yung kanyang image, left and right, Saint Stephen was the first martyr of the church. And why was he the first martyr of the church? Because of soul. Because of soul. Yan. So, siguro ito nagbabayad puri sa Saint Paul kay Saint Stephen, kaya binigyan siya ng chapel dito. No? But if you look at the image of Saint Stephen, a young man who looked like an angel, one who offered himself for the sake of Christ. The very first one. Even before the apostles, even before James or the first of the apostles who were martyred, it was Saint Stephen who laid down his life for his master. Kaya hilingin din natin kay Saint Stephen na protektahan din ng mga kabataan. No? So Red, this is your chapel. Kasi si Saint Stephen parang isang batang lalaki din. No? He was a young man also. And he was able to develop that commitment and conviction and love for Jesus that he laid down his life for the Lord. So, as we end our pilgrimage, we also ask St. Paul to journey with us. Ang ganda rin po, no? Na dito tayo magtatapos. Our last stop for the pilgrimage is St. Paul. We know very well that St. Paul is the apostle to the Gentiles. Sina Peter, they were concentrating in Jerusalem at first. But it was St. Paul who went outside of Jerusalem, Samaria, Galilee, and then he went on his 3 missionary journeys. In one of our SMG in Maria Goretti, I discussed the Acts of the Apostles, no? The 3 missionary journeys of St. Paul. And his 4th missionary journey, the last one, was when he was in prison, and now he will be facing his judgment here in Rome. So why is Paul and Peter the pillars of our faith? Because they were both executed here in Rome. And St. Paul is the primary apostle, disciple, missionary to all of us. Kung wala si St. Paul,
wala siguro yung pananampalataya sa atin. Because of St. Paul, the faith crossed the continent from Jerusalem to Greece to Rome and eventually to the Philippines in the 16th century. And St. Paul also is the evangelizer par excellence, an apostle par excellence, because his mission was to go out to all the world. At yun po ang mission natin as we end the pilgrimage. Let's go out. Let's go back home. Let's be missionaries of our faith. Let us become like Paul, who preached day and night untiringly the gospel of Jesus Christ to all. So kayo ngayon, hindi na kayo pilgrim. Now, you will be summoned and sent as missionaries. Would you like to take that responsibility? Ang ibig sabihin ng misyonero, siya yung ngayon na magkukwento sa iba ng kanyang narinig, ng kanyang nakita, ng kanyang naramdaman, ng kanyang naranasan. You will be a missionary like St. Paul, sharing with everyone how beautiful our faith is, how magnificent the churches are, and how awesome the lives of the saints were. Marami tayong mga santong napuntahan. Hindi para tayo ay inggitin, kung hindi para bigyan tayo ng inspirasyon na sabihin din natin sa mga sarili natin na, ay, kung kaya ni Goretti, kaya ko din. Kasi 12 years old lang siya, pero kaya niyang ipagtanggol ang pananampalataya. Siguro kaya ko din. Si Padre Pio, may stigmata siya all his life. Puno ng pasakit ang buhay niya, buong buhay niya, pero kinaya niya, kaya ko din. St. Anthony, St. Ambrose, St. Catherine, St. Rita, Santa Rita, remember, dear friends? Kung kinaya ni Santa Rita yung asawa niya, kaya niyo rin ang inyong mga asawa. At kung kinaya ng mga santo at santang ito ang mga problema sa buhay, kakayanan din natin lahat. So, dinala po namin kayo sa iba't ibang mga simbahan at sa mga buhay ng mga santo, hindi para sabihin sa atin na, ay, buti pa sila. Hindi po. Ang dahilan po natin ay para sa sarili nyo, makita nyo rin na kung kinaya nila, kakayanin ko din. Lolit, kaya yan. No? Kaya yan. Kakayanin natin ang mga Lu, kaya yan. No? Kakayanin natin ang mga pagsubok sa buhay na pinagdadaanan natin. Si Len, syempre, yun. Marami sa inyo, kinumpisal na sa akin ang inyong mga talambuhay. Don't worry, I will keep them as a secret. And I will be praying for all of you. Lahat po kayo. Lahat kayo ay nasa aking puso. We had our moments, and they will now be turned into memories. And we will carry these memories with us in our minds, in our hearts. Let us pray for one another. Pwede po ba yan? Let us pray for one another as we continue our pilgrimage in life. Bow your heads and pray for God's blessing. Pakilagay din ang inyong kamay, kanang kamay o kaliwa sa katabi mo, and let us pray for one another. The Lord be with you. And may our loving God bless you always, bless you, this batch of pilgrims. May the Lord fill your days with joy. May the Lord take away the pains in your bodies, heal you from any infirmity. May the Lord give solution to your problems, clarity in your mind, that you may decide correctly. And may the Lord always grant success to all your plans and endeavors in life. And may your family be always filled with God's holy presence. And may you always be blessed in everything that you do. May the Lord always make you feel His love, His presence. And as you continue your journey and pilgrimage in life, may the Lord always stay with you, be with you, strengthen you, and save you and protect you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our pilgrimage is ended. Let us continue our journey in life. From moment to memory, we will always remember each other.
Our Mass and pilgrimage is ended. Go in peace. Thanks be to God.